Hinubad ni Grace ang suot nitong cap at agad na umupo sa isa sa mga sofa doon. Ano pong gusto nyo? Juice? Coffee? Or... Don't bother. Hindi rin naman ako magtatagal. I just want to talk to you about something very, very important. Putol nito sa kanya bago iminuwestra ang upuang kaharap ng babae. Ibang-iba ang Grace na kaharap niya ngayon sa nakikita nila sa TV. Oo, at maganda pa rin ito. Pero sa ngayon ay hindi nito itinatago ang mataray nitong ekspresyon na naiintindihan naman niya. Ano po bang pag-uusapan natin? Stay away from Ralphie. Diretsahan itong wika. Nag-angat siya ng tingin. Mukhang nagtagumpay sila ni Ralphie sa pagpapaselos kay Grace. Tuluyan na bang magkakaayos ang dalawa? Tapos na ba ang pagpapanggap niya? What? Ayaw mo? Untag ni Grace sa pananahimik niya. Parang naumid ang dila niya habang kaharap ang babae. Tumayo si Grace at pinag-cruise ang mga kamay sa dibdib habang nakatingin sa kanya. Ralphie is mine, miss. And to make it clear, asawa niya ako at kasal kaming dalawa. Aren't you ashamed of stealing someone's man? Dito ka pa talaga tumira sa kondo na nakapangalan sa akin? Sarkastiko nitong turan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Akala niya ay kay Ralphie ang kondong ito. Yun pala ay sa asawa niya iyon. Pambihira. Ikaw ang may-ari nito? Ulit niya. Yes, you slut. Anito at tumapo sa kanyang pisngi ang isang malutong na sampal. Napasinghap siya. Hindi niya inaasahang gagawin iyon ni Grace. But what can she expect from a woman who thinks she's stealing her man? Malamang magagalit talaga ito sa kanya. I'm sorry, tanging nasabi niya. Nagpakawala ng isang nakakalokong tawa si Grace. My God, a whore like you still has the guts to say sorry? I don't need it. Ang gusto ko ay umalis ka sa buhay ni Ralphie. I'm giving you a chance, miss. Just remember that I can make your life miserable kung hindi ka susunod sa gusto ko. Nito bago isunuot muli ang cap. Naglakad na ito patungo sa pinto. Narinig niya ang pagsara noon pero nanatili siyang nakatulala sa kawalan. Noong una ay ayaw niya sa trabahong ito. Pero bakit ngayon ay parang ayaw na niya itong pakawalan pa? Matapos ang naging pag-uusap nila ni Grace, nagbihis na siya para pumunta sa ospital. Paniguradong magtatampo na si Creyos sa kanya dahil mahigit 24 hours na siyang wala sa tabi nito. Bumukas ang pinto ng silid ni Creyos at pumasok doon si Betty. Nagtataka siya sa klase ng tingin nito. Matalim iyon na para bang may malaki siyang kasalanan. Hoy baklita, mag-usap nga tayo sandali. Mataray nitong bungad. Naguguluhan na itong pinagmasdan. May problema ba, Beth? May pag-aalala niyang tanong. Meron talaga. Anito sa may kataasang boses. Inilapag nito sa center table ang isang newspaper. Nakautupi ito sa isang entertainment column. May malaking larawan kung saan kuha ang dalawang taong naghahalikan. Vincent Ralphie Vedali, CEO of FLBN Channel and VLA List Waves finally found the love of his life at the Grand Mall Anniversary Party. Malakas na basa ni Betty. Kinakabahan niyang dinampot ang newspaper. Hindi lang sila nasa entertainment column, kundi nasa front page na rin. Akala ko ba'y sekretarya ang trabaho mo? Bakit may pahalik-halik yan? Nakakatampo ka na ha? Kaya siguro hindi mo masabi sa aking boyfriend kang bilyonaryo kasi ayaw mong ilakad sa kanya para makapag-artista ako. Natataranta naman niya iyong hinila pa upo para pakalmahin. Betty, hindi ganun yun. Ano pala? Akala ko bang magkaibigan tayo? Bakit ka naglilihim sa akin? Gusto ko lang namang mag-apply bilang katulong ni Circe sa bagong serye nila ni Georgina. Tukoy nito sa mga artistang nasa ilalim ng pamamahala ni Ralphie. Nasapo na lamang niya ang kanyang noo. Wala siyang choice kundi sabihin dito ang totoo para tumahimik na ang babae. Nang inilahad niya ang lahat
ay halos lumuha ang mga mata nito sa gulat. Hindi na rin niya inilihim sa babae ang tungkol sa tulong na nagawa ni Ralphie para sa pagpapagamot niya kay Creyos. Ibig sabihin hindi pa rin kayo nagkakaayos ng mga magulang mo? Malungkot siyang tumango. Oh my God, sorry Kaya. Hindi na ako magtatampo sa'yo. Sorry talaga. Nakangiti niyang niyakap si Betty. Wala yun no. Naiintindihan kita sa reaksyon mo. Natatawa niyang sambit. Nang maghiwalay sila ng yakap ay hinarap siya ni Betty at ginagap ang kanyang kamay. Yung naitanong mo sa akin noong nakaraan tungkol sa love, siya ba ang ibig mong sabihin noon? Hindi siya umimik. Nahihiya siyang umamin sa kaibigan na nagkaroon siya ng pagtingin sa lalaking may asawa na. Nangako pa naman siya na hindi magiging katulad ng tunay niyang ina. Pero sa nararamdaman niya ngayon ay parang doon na rin ang punta niya. Sa pananahimik mo ngayon ay alam ko ng sagot sa tanong. Huwag kang mag-alala Kaya. Bilang kaibigan mo ay hindi kita huhusgahan. Nasa kay Mr. Lee na rin kasi lahat ng katangiang hahanapin mo sa isang lalaki. Pero wag mo ring isipin na kukonsintihin kita. Ako ang unang sasampal at sasabunot sa'yo kapag nakipagrelasyon ka sa kanya habang nakatali pa siya sa iba. Buti sana kung hihiwalayan niya yung Grace na yun. Halong iyak at tawa siyang muling yumakap sa babae. Napakaswerte niya talaga at naging kaibigan niya ang isang Betty de la Cruz. Yeah, sobrang shocking talaga, nakasal na pala si Gracie at ano? Akala ko pa naman magiging sila nung ka-love team niya. Maya-may komento ni Betty. Napatango na lamang siya. Talaga palang hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ay, hindi ko na rin inaasahan yun, Beth. Nagulat din ako nung una. Pero mangako ka sa akin, Betty. Kahit na anong mangyari ay wala kang pagsasabihan ng mga nalaman mo ngayon. Mananagot ako kay Boss Ralphie kapag nangyari yun. Promise Kaya, naka-zipper itong bunganga ko. Anito at itinaas pa ang kanang kamay. Aasahan ko yan ha? Oo naman, solid tayong dalawa. Mama, napalingon sila sa higaan ni Creyos. Gising na pala ang anak niya at nakatingin ito sa gawin nila. Agad siyang tumango at nilapitan ng anak. Kamusta ang pakiramdam ng baby ko? Malambing niyang tanong. Okay lang po. Bakit ang tagal niyo pong nawala? Dali niyang tiningnan si Creyos. Malungkot itong nakatitig sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito na nakabalot na ng bonnet. Pasensya ka na anak ha. May work kasi si mama kahapon. Pero babawi ako ngayon. Ayos ba yun? Nakatingiti ng wika. Inangat ni Creyos ang hinliliit nito at nakipag-pinky promise pa sa kanya. Nag-promise po kayo. Hindi kayo aalis ngayon. Tumango siya at pinatakan ito ng halik sa noo. Sasamahan ka ni mama ngayon anak. Pangako yan. Ay, ang sweet nyo talaga. Kahapon pa yan hanap ng hanap si Creyos sa'yo. Halos walang sawa sa kakatanong kung kailan ka daw ba uuwi dito. Sabat naman ni Betty. Talaga? Hindi ba nagpaalam si mama sa'yo kahapon na may trabaho ako? Opo, pero kasi po may magandang grandma ang pumunta dito kahapon nung umalis sandali si Tita Betty. Sumbong nito. Nagtataka niyang tinitigan si Creyos. Kilala mo ba kung sino ang magandang grandma na yun? Umiling naman ang bata. Hindi po, pero sabi niya po ay magpagaling daw po ako kasi magiging sad daw po ikaw. Talaga? Ano pang sinabi niya? Wala na. Oy Creyos ha, bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon pagbalik ko? Tanong naman ni Betty. Kasi po, sabi niya secret lang daw ang pagpunta niya dito. Pero ayaw kong mag-secret kay mama kaya sinabi ko sa kanya. Muli niya itong hinalikan sa noo. Magpahinga ka na muna anak. Ihahanda lang ni mama yung food mo, okay? Tahimik na tumango si Creyos. Tumayo na siya at hinila si Betty palayo sa anak. Betty, sigurado ka bang wala kang nakitang kakaiba dito kahapon? Tanong niya sa kaibigan. Naguguluhan itong umiling. Hindi rin naman si Madam Lani o ang mami ni Sir Kyle ang pumunta dito dahil kilala na ito ng kanyang anak. Naging palaisipan tuloy sa kanya
kung sino ang estrangherong dumalaw sa kanyang anak niya at kung ano ang pakay nito sa kanila. Abala si Ralphie sa kanyang tablet sa araw na iyon. He was scrolling about the trending topic last night. Nagkalat sa internet ang larawan niyang kasama si Kaya at higit sa lahat na nagpaingay sa netizens ay ang larawan nilang kahalikan ng babae. He intentionally touched his lips. Para bang hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang labi ng dalaga. It really sounds crazy, but there was really something with the kiss. Something wrong or something right. He doesn't know what. Malakas siyang napabuntong hininga. Kaya isn't a good kisser. Magaslaw ang klase ng paghalik nito which made him think that it was her first kiss. Napangiti siya, pero maya-maya ay napawi iyon. What the hell? He shouldn't be thinking about that freaking kiss. He scrolled again and found another picture of him with his wife. Pinagmasdan niya iyon. They look good together. Pero ang hindi niya maipaliwanag ay kung bakit parang may kulang sa nararamdaman niya. Then he saw his photo with Kaya being compared to his picture with Grace. Suddenly, it became a competition. May ilang pabor kay Kaya, pero marami ay kay Grace. He also read a lot about nasty comments towards Kaya. He felt bad about it all of a sudden, gayong wala naman siyang pakialam sa ganoong bagay dati. He was about to call his team para burahin ang mga masasamang sinasabi ng ibang dummy accounts kay Kaya nang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. He was surprised nang makitang si Grace ang pumasok sa pintuan ng kanyang opisina. What brought you here? Gulat niyang tanong. Grace never visited his office willingly. Kung mapunta man doon ang asawa niya, it was because he summoned her intentionally as the CEO of the station and modeling agency where she works. Is that how you greet your wife now, sweetheart? Sarkastiko nitong turan. He looked at her so confused. Ano bang pinagsasabi mo? The last time I checked, you don't want to be my wife anymore. And you even threw a divorce paper on my face. Nanunuya niyang wika. Bahagya itong nagulat sa tono ng kanyang pananalita. Maging siya ay nagulat rin. He used to beg. Yes, he gets mad but he was never sarcastic towards her. Yet his words a while ago came out naturally. What's with that tone? Don't tell me you've already moved on from me and fallen with your mistress instead. Nagpapatawa ka ba, Ralph? That's very impossible. She's not your type, and most of all, you love me so much. Kumurap-kurap siya. Yeah, right. He's not in love with Kaya. Si Grace ang mahal niya. Grace is his wife. Umupo si Grace sa visitor chair at masuyong hinawakan ng kanyang kamay. I'm so sorry for what happened this past few weeks, sweetheart. Alam kong na-offend ka sa mga ugaling ipinapakita ko, but please try to understand me. Ganun naman talaga ako eh. But I love you, Ralph. Alam kong alam mo yan. He looked at her. Grace's eyes were very apologetic. Unti-unting may namumuong luha sa mga mata ng babae, and he hates seeing her cry. Natataranta siyang tumayo at nilapitan ng asawa. Hey, don't worry. I still love you, Grace, at ikaw lang. Stop crying. We're gonna fix this. We're gonna fix our marriage. Alo niya sa asawa. Grace was crying and nodding at the same time. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa babae at ipinikit ang kanyang mga mata. This is the right thing to do. This is what he wanted from the start. Humiwalay si Grace sa yakap niya at mapusok siyang hinalikan. Gumanti siya ng halik sa babae, but in the middle of their kiss, he stopped when Kaya suddenly popped into his head. Nagtataka siyang tiningnan. What's wrong? I'm so sorry, sweetheart. It's just that we are in our office. I know you're not ready to tell anybody about us. Paliwanag niya. Napatango naman ang babae at mukhang naintindihan ang punto niya. Dahil abala si Grace sa mga commitment nito sa showbiz, ay dumayo siya ng Club Inferno kinagabihan
kasama si Zeus para kitain na rin si Tristan. While Tristan was busy in the bar counter, Zeus was talking to a random woman who passed by. Samantalang siya ay nakatitig lamang sa shot glass na kanina pa niyang hindi ginagalaw. Hey, may problema ka na nan ba ulit, Mr. Worldwide Trending? Untag ni Zeus sa kanya pagkaalis ng babaeng kausap nito. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Grace and I reconciled a while ago, dude. Kwento niya. Sa sinabi niya ay mas lumapit pa si Zeus sa kanya. Pagkatapos, we talk about fixing our marriage and we both agreed to it. Pagpapatuloy pa niya. Talaga? So what's with the long face? Bakit parang mas broken-hearted ka pang tingnan kesa nung nakipaghiwalay siya sa'yo? Naguguluhang tanong ni Zeus sa kaibigan. I don't know. I don't understand why it suddenly felt like this. Frustrated niyang sabi at napasabunot pa ng buhok. Teka nga, wag mong sabihing na fall out of love ka sa asawa mo habang nagpapanggap kayong dalawa ni Kaya. Hindi siya nakasagot at nakatulalang napatitig kay Zeus. Ganun nga ba ang nararamdaman niya? But it was impossible nitong mga nakaraan lang. Sigurado siyang gusto niyang bumalik si Grace sa piling niya. Pero bakit ngayong nandito na ang asawa niya, ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan sa desisyon niya. Nagulat na lamang siya nang makatanggap siya ng malakas na sapok mula kay Zeus. Pinayuhin kita ng ganun para ayusin ang buhay may asawa mo at hindi para sirain. Umayos ka nga. Nayayamot nitong wika. Hindi ko nga alam, 'di ba? Nalilito ako, dude. Tama ba tong ginagawa ko? Tanong pa niya sa kaibigan. Akmang sasapukin siya ulit ng binata, subalit mabilis siyang nakaiwas. Akala siguro ng loko ay makakaisa pa ito sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Of course, tama yung gagawin mo. Kung ano man yung nararamdaman mo kay Kaya, putulin mo yan, dude. Alalahanin mong may asawa ka. Huwag mong idamay si Kaya sa kabaliwan mo. Si Grace ang mahal mo, isaksak mo yan sa kukote mo. Uli siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Okay, ending everything about them was the best thing to do. Thanks, dude. May silbi ka rin pala kahit minsan. Gago. Natatawa nitong mura. Pero, seriously, Ralphie, maybe you're just overwhelmed by Kaya's presence kaya ka nalilito. Try not seeing her again. Mas makakabuti iyon para sa inyong lahat. Kinabukasan ay tinawagan niya si Zion dahil ito lang ang maaasahan niya sa bagay na ipapagawa niya. Pagkatapos ay ang kanyang PR team naman ang kinausap niya. Take down all my photos with Kaya on the internet. Gusto kong mawala, kahit na isa. Yes, Sir Ralphie, we will do it immediately. Formal nitong tugon. 9:00 ng umaga nang tumunog ang cellphone ni Kaya. Nang tingnan niya ay unregistered number iyon. Alanganin man ay sinagot niya pa rin ang tawag. Good morning, this is Attorney Zion Cade Samaniego. Can I have some time to talk with you, Kaya? Sumang-ayon siya sa hiling nito. Maya-maya pa ay magkasama na sila sa Lava Cafe malapit sa ospital. Kinakabahan siya sa pakay ng binata, kagaya ng una niya itong makita. Ano nga po palang pag-uusapan natin, attorney? Kabado niyang tanong. May mga dokumentong inilahad si Zion sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang kasama na doon ang checking nagkakahalagang 5 milyon. Ito ang mga papeles sa Daydream Cafe na nakapangalan sa iyo, Kaya. The business is yours, and this is the check that was stated in the contract you signed under Ralphie's order. He will now be paying you the exact amount he promised. Your driver's license is also here. Anito sabay abot sa kanya ng mga dokumento. Napalunok siya. Anong ibig nitong sabihin, attorney? Bagamat alam na niya ay nais pa rin niyang marinig dito ang lahat. It's a job well done, Kaya. Both of you succeeded in your agenda. You're done with your obligations to your boss. Hindi siya nagsalita at isa-isang binasa ang mga dokumentong naroon. Nagkaayos na pala talaga ang mag-asawa. Tapos na ang palabas nila. She has to retire from her character. Nakakalungkot man pero itinuturing niya iyong blessing in disguise.
Hindi na niya makikita pang muli si Ralphie. Mas madali niyang makakalimutan ang nararamdaman niya para dito. Ayos ka lang ba, Kaya? Ha? Oo naman. Tumango si Zion at iniligpit niya ang attached case nito. Congrats, Kaya. Malaya ka na kay Ralphie. Have a nice day. Anito bago tuluyang nagpaalam sa kanya. Sandali, attorney. Pigil niya sa lalaki. Kinuha niya sa kanyang bag ang keycard ng kondo at inaabot sa binata. Tinanggap naman iyon ni Zion at sinilid sa bulsa. May lungkot niya itong inihatid tanaw hanggang sa makasakay ito ng sasakyan. Kahit sa huling beses lang ay hindi nagpakita si Ralphie sa kanya. Ni hindi niya natanong sa Zion kung nasaan ang lalaki dahil wala siyang karapatang gawin iyon. Maybe it was for the best. Are you done? What did she say? Anong reaksyon niya? Hinanap niya ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Ralphie kay Zion pagpasok nito sa sasakyan. Nakasimangot siyang nilingon ng binata. Ang dami mong tanong. Ikaw na lang dapat ang humarap sa kanya. Coward dickhead. Zion hissed. Come on, dude. Anong sabi niya? Nalungkot ba siya? Usisa niyang muli. Iiling siyang pinagmasdan ni Zion. He saw Kaya's sadness pero wala siyang balak na sabihin iyon sa kaibigan. Ralphie needs to focus on the right path. She's not. Masaya siya dahil wala ka na sa buhay niya. Pagsisinungaling ni Zion. Nanlumo si Ralphie sa narinig. Pero ano pa bang aasahan niya from the start? Kaya doesn't like him. Pinilit lamang niya ang dalaga. Tinanaw niya si Kaya mula sa malayo kung saan siya nakapark at sandali pang pinagmasdan ng dalaga bago pinaandar ang sasakyan paalis ng lugar. With a heavy heart, he bid his goodbye to her in silence. Ang 2 buwan. Kamusta yung sales, Kaya? Ayos ba? Nakangiting tanong ni Betty kinakabihan. Masaya siyang tumango. Mas malaki kaysa nung mga nakaraang araw, Bet. 2 buwan na rin ang nakaraan simula nang hawakan niya ang cafe na ibinigay ni Ralphie sa kanya. Noong unang buwan ay laging nandito si Miss Clary para gabayan siya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Laking pasasalamat niya sa babae dahil marami siyang natutunan mula rito. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin naman ito sa kanya para kumustahin siya at ang takbo ng kanyang negosyo. Salamat sa tulong mo, Beth, ha? Ano ka ba naman, Kaya? Pinapasahod mo ko kaya hindi mo ko kailangang pasalamatan. Natatawa nitong wika. Umalis na si Betty sa dati nitong pinapasukan at sa kanya na nagtatrabaho. Pati ang asawa nitong si Noel ay doon na rin pumapasok at hindi na sa construction site. Tulong-tulong silang tatlo sa pagpapalago ng cafe. May isang tauhan na rin siya, ang kapatid na Noel na si Nika. Tito Tristan! Hiyaw ni Creyos pagkabukas ng pintuan ng cafe. Napalingon din sila doon kung saan naglakad papasok ang binata. Sa tingin niya ay galing opisina ang lalaki base sa suot nitong suit. Ngumiti ito nang makita sila. Tristan has been visiting her from time to time. Naging close na ito kay Betty at lalong-lalo na sa anak niya. Gustong-gusto naman ni Creyos si Tristan dahil lagi itong may chicken joy na pasalubong. Akala niya dati ay ayaw na siya nitong maging kaibigan nang hindi na ito mag-text sa kanya. Pero nagulat na lamang siya nang bigla itong sumulpot sa harap ng cafe isang araw na hindi niya inaasahan. Hello, little boss. How are you? Nakangiti nitong tanong at binuhat si Creyos. Masayang yumakap sa leeg ni Tristan ang anak niya. Ayos po, sabi ni Doc Raven, pareho daw kaming pogi. Natawa silang lahat. Bukod kay Tristan ay close na rin ng anak niya si Dr. Gonzales. May development na rin ang kalagayan ng kanyang anak. Doc Raven was so fond of kids, especially her son. Kahit na regular pa rin ang chemotherapy session nito para tuluyang patayin ang cancer cells. Hindi mo ba sinabi na mas pogi si Trito Tristan kaysa sa kanya? Kunwari ay nagtatampong tanong ni Tristan. Ngumisi ang kanyang anak. Napansin niyang masyadong mapaglaro ang mga ngiti nito habang lumalaki. Ngiting parang nakita niya na noon,
pero hindi siya sigurado kung saan at kung kanino. Sinabi po, pero sabi niya wala ka daw jowa. Tapos siya meron kaya mas pogi siya. Bungis-ngis nitong sabi. Malutong na humalakhak si Tristan. Maging sila ay nakitawa na rin. Gusto mo ba na magkaroon ng jowa si Tito? Tanong pa nito. Opo, available po si mama ko. Malakas itong bulalas na nakapagpatawa sa kanila. Creyos, nahihiya niyang saway sa bata. Pinanlakihan din niya ito ng mga mata. Sigurado siyang si Betty ang nagturo sa anak niya na sabihin iyon. Mula nang bumisita si Tristan sa kanya, hindi na ito tumigil kakatukso sa kanilang dalawa. Paano ba yan? Nakukuha ko na yata ang boto ni Little Bossing. Oras na ba para tanungin si Mother Boss? Sakay naman ito sa sinabi ng anak niya. Pasekreto siyang kinurot ni Betty at namilipit pa ito sa kilig kaya sinamaan niya ito ng tingin. Tumigil nga kayo? Saway niya sa mga ito. Tito, up! Singit ni Cedes. Yumuko si Tristan para kargahin din si Cedes. Dinala ng binata ang mga ito sa isa sa mga mesa at doon nakipaglaro sa mga bata. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil naudlot ang tuksuhan nila. Ay, ang pogi-pogi talaga ni Tristan. Daddy vibes talaga siyang tingnan kapag kasama ang mga bata. Alam mo kaya, botong-boto ko sa inyong dalawa. Kaya kapag nanligaw siya sa'yo, sagutin mo agad nang wala nang patumpik-tumpik pa. Tudyo ni Betty. Inirapan niya ang kaibigan. Alam niya kung bakit panay ang tulak nito sa kanya kay Tristan. Ayaw kasi nitong isipin pa niya si Ralphie. Speaking of him ay wala na siyang balita sa lalaki. Iniiwasan niya rin ang lahat ng tungkol dito. Minsan lamang din siya mag-open ng kanyang social media accounts dahil masyado siyang abala para bigyan iyon ng panahon. Hindi rin ito kailanman nabanggit ni Tristan sa kanya. Pati mga larawan nila sa internet ay naglaho at wala ni isang bakas. Para bang hindi ito dumaan sa buhay niya kahit kailan. Parang isang panaginip niya lamang ang lahat ng nangyari. Kapa Betty ha, kung ano-anong kabulastugan ang itinuturo ko sa anak ko. Masungit niyang turan. Nag-peace sign lang ang babae at dali-daling umexit palayo sa kanya. Naiiling niya lamang itong sinundan ng tingin. Alam niyang umiiwas ito kapag ganoon na ang reaksyon niya. Takot itong mapagsabihan. Hindi niya alam kung hanggang saan ito magkakaganon. Sabay silang lahat na naghapunan sa loob ng cafe. Si Tristan mismo ang nag-order ng pagkain nila. Minsan ay maaga siyang nagsasara lalo na kapag may chemotherapy session si Creyos kinabukasan. Ihahatid ko na kayo. Alok ni Tristan sa kanilang lahat. Naku boss, wag na po. Sila kaya na lang ihatid mo. Magkukumute lang kami ng asawa ko kasi may dadaanan pa kami sa palengke. Magalang natanggi ni Noel. Oo nga naman Tristan, kayo na lang muna ni Kaya ang magsama. Segunda naman ni Betty. Tumango si Tristan at lumingon sa gawin niya. Bumaba ang tingin nito kay Creyos na nakatulog na sa mga pisig niya. Mabilis na kasi itong mapagod kapag naglalaro. Akin na si Creyos Kaya. Hindi na. Kaya ko na Tristan. Tanggi niya pero makulit ang lalaki at kinuha pa rin ito si Creyos. Inantay muna nilang maisara ni Noel ng tuluyan ang cafe bago nila napagpasyang lisanin ang lugar. Ingat kayo Kaya ha. Tristan, ingatan mo yung best friend ko. Bubugbugin talaga kita kapag nasagasaan yan. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Mahigpit na bili ni Betty. Opo, Mama Betty. Iingatan ko ang mag-ina. Nakangiting biro ni Tristan. Natatawang hinampas ni Betty ang braso ng binata. Pati ang kilos na iyan ay nakasanayan na ng kaibigan niya. Mabuti na lamang at hindi nagrereklamo si Tristan at hindi rin ito nagkakapasa. Gaya niya ay mabigat din ang kamay ni Betty. Mauna na kami, Beth. Paalam niya. Nakangising aso naman itong tumango. Hindi na lamang niya pinatulan ang pinanukso ng babae at sumakay na sa kotse ni Tristan. Lumingon siya sa backseat at nakitang maayos na ang pwesto ni Creyos. Mahimbing pa rin itong natutulog. Let's go.
Tanong ni Tristan pagkapasok nito sa loob. Tumango siya at tuluyan niyang nilisan ng cafe. Sa daan ay panakanaka silang nag-uusap ni Tristan ng kung ano-ano. Mabuti na lamang at hindi ganoon ka-traffic, kaya't madali lamang silang nakarating sa narerentahan niyang apartment. 2 buwan na rin magmula nang lumipat siya sa lugar na iyon. Tuluyan nilang nilisan ang madumi nilang inuupahan. Sinigurado niyang malinis ang lugar na nilipatan nila para sa kalusugan ng kanyang anak. Nasa malapit lang din ang inuupahan ni Betty. Tulog pa rin si Creyos kaya't si Tristan na ang kumarga sa bata papasok ng apartment. Maingat itong inilapag ng bata. Kahit na 2 ang silid sa apartment, pinili niya pa ring itabi sa pagtulog ang bata para mabantayan niya ng maayos, lalo pa at may karamdaman ito. Inayos muna niya ang pagkukumot kay Creyos bago lumabas at sinundan si Tristan sa salas. Gusto mo bang magkape muna bago umuwi? Tanong niya. Nakangiti naman itong tumango. That's one thing I came. Ang sarap mo magtimpla ng kape, Kaya. Nauuto ka lang eh. Aniya bago nagtungo sa kusina. Naramdaman niya ang pagsunod nito sa kanya. Tahimik siyang nagtimpla ng kape. Sa loob ng ilang pagkakataon na bumisita si Tristan, nakasanayan niya na itong ipagtimpla ng kape bago umuwi para hindi ito antukin sa daan lalo na at gabi na.